Kristo, kay Maria at kay John the Beloved, at yung pag-ibig na pinakita niyo sa atin. Ito po ay pag-ibig na kung saan na hindi kayang tumbasan ng tao. Hindi kayang tumbasan ng inyong boyfriend. Hindi kayang tumbasan ng inyong girlfriend. At hindi kayang tumbasan ng inyong asawa o kabit. Amen? Ano yung mga kabating mananampalataya? Kung tunay, kung tayo ay may tunay ng pag-ibig na kagaya ni Kristo, hindi lang dapat tayo ay mabait. Kasi minsan, pinapakita natin ng pag-ibig natin kapag ikaw ay okay. Kapag ikaw ay walang problema. Kapag ikaw ay in love. Tama? Pero mga kapatid, ang pag-ibig dito na pinakita ni Kristo, hindi po siya nasa sitwasyon na nasa magandang kalagayan. Ipinakita ni Kristo nitong kanyang pag-ibig, kundi ando doon yung kahirapan. Yung kanyang nararanasang sakit. At dito may kita natin, no? Iba yung pag-ibig na ginawa ni Kristo. Pwede naman sabihin niya, teka muna, Maria, John the Beloved, total, mamamatay na ako eh. Kayo nang bahala. O ikaw, John the Beloved, kayo nang bahala kay Maria. Maria, wala nang magagawa. Andito na ako sa cross eh. Pero hindi ganun si Kristo. Dito umiiral pa rin yung pag-ibig niya. Amen? Pag-ibig na kung saan hindi kayang gayahin ng tao. Lalo-lalo na, dito po sa pinag-aaralan natin ito, hirap at sakripisyo ang nararanasan ni Kristo. Pero hindi niya iniisip yung kanyang kalagayan eh. Ang iniisip niya yung kalagayan ni Maria. Kaya nga sabi nga rito sa point number 1, yung letter L, loving compassion. Sabi nga niya ganyan, woman, behold thy son. Babae. Di ba? Sabi nga sa Tagalog. Babae, narito ang iyong anak. So dito po papasok ng loving compassion. Kung saan, sabi nga niyan ganyan, kahit na hirap siya, andun pa rin pagmamalasakit sa kanyang nanay. Doon kay Maria. Alam niyo, isa pinapakita rito ni Kristo, yung kanyang tinuro sa Colossians 3:20. Tsaka sa Ephesians 6:2. Sabi nga doon, mga anak, sundin ninyo yung mga magulang dahil ito ay nakalulugod sa kanyang Diyos. So dito po, pinakita rito ni Kristo bilang anak. Although hindi niya po na nanay si Maria, pero pinakita niya, kahit na siya ay nasa krus ng Kalbaryo, kahit na siya ay malapit na mamatay, kahit na siya ay nahihirapan, pinakita niya kanyang pagmamalasakit. Pinapakita rito ng mga magulang, bilang mga anak, pagmalasakitan natin ng mga magulang natin. Pinapakita rito na tinuturo ni Kristo, kahit tayo ay nasa kahirapan, huwag natin kalimutan yung magulang natin na nag-alaga sa atin, na nag-aruga sa atin, na nagpalaki sa atin. Alam niyo mga kapatid, sabi niya rito, yung hirap na pagmamahal, nung pinakita pagmamahal ni Kristo sa gitna ng kahirapan, tayo mga Kristiyano, mahilig tayo bumigay, lalo-lalo kapag tayo nahirapan na sa ministry. Di ba? Lagi natin sinasabi, Pastor, yes, totoo, mahal ko ministry, pero hindi ko na kaya eh. Give up na ako eh. Gipit na ako eh. Kailangan na magtrabaho. Iiwanan ko na si ministry. Pwede ba yun? Si Kristo, nandoon sa krus ng Kalbaryo, hirap na hirap. Umihirap pa rin ang pag-ibig niya. Sana tayo as a Christian, kung sinasabi natin, mahal natin ang Diyos, mahal natin ang ministry, mahal natin ang gawain ng Diyos. Kahit sa kahirapan, mahal pa rin natin. Umihirap pa rin ang pag-ibig. Kahit ng tipong may persecution eh. Kahit ng tipong ikaw inaaliputan eh. Dapat nandun pa rin pag-ibig. Amen? Amen. Number 2, letter O. Obedience.
obedient commission. Ito po yung sa verse 27. Sinabi ni Jesus, behold thy mother. Kinausap naman niya si John the Beloved. Ito ay hindi lamang pahayag, mga kapatiran, na kinausap na niya si John the Beloved. Ito ay isang utos. Ipinagkatiwala niya si Maria kay John. Ang pag-ibig, tatandaan po natin, dito papasok yung pag-ibig na hindi lamang emosyon ang umiiral. Kasi dito, si John the Beloved, umiiral din yung pag-ibig niya. Pag-ibig niya kay Kristo, pag-ibig niya kay Maria. Dahil alam ni John the Beloved, pag namatay si Kristo, wala na mag-alala kay Maria. Matanda na si Maria eh. Wala na si Joseph. Kaya dito makikita natin, yung pag-ibig na umiiral kay John the Beloved, sabi nga ni Kristo, behold thy mother. Ibig sabihin, ang umiiral kay John the Beloved, hindi lamang emosyon. Ito ay may kasamang pagsunod. Kaya nga sabi nga rito, nung sinabi po ni Kristo, behold thy mother, ano ginawa ni John the Beloved? Inampun niya, dinala niya sa kanyang bahay. Tama? Doon na niya pinatira. Si Maria. Dito makikita po natin, walang reaction si John the Beloved na hindi niya tinanong si Kristo, bakit ako? Diba? Pwede naman si Pedro eh. Pwede naman si Mateo na lang eh. Bakit ako pa magbabati kay Maria? Wala tayong nabasang gano'n, amen? Pero ang sabi rito, walang reaction si Juan, kundi dinala niya si Maria. Inumin niya sa bahay, inalagaan niya. Amen? So ang pag-ibig dito, dapat may kasamang pagsunod. Obedient commission. Na kung saan, tayo na nagmamahal na sa gawain ng Diyos, hindi lamang panisalita lang, yes, I love you, Lord. Yes, I love my church. Yes, I love my pastor. Yes, I love my ministry. Pero pag inutusan ka na, binigyan ka na ng ministry, ano na? Wala na nun, I love you. I hate you na. Panay na reklamo. Kaya minsan yun ang mahirap sa atin eh. Nagtuturuan eh. Si John the Beloved, hindi niya tinuro ang kapwa niya disipulo. Teka muna, bakit ang magbabantay dyan? Ang dami mo mga disipulo eh. Tama po ba? Pero dahil sa pag-ibig ni John the Beloved, umiral dito yung obedience. Ang tunay na pagmamahal, may kasama pagsunod. Kung mahal mo gawain ng Diyos at inutusan ka, susunod ka. Hindi ka panay alibay. Hindi panay ka na lang turo na nagiging panikit na. Ba't ako? Ba't hindi siya? Di ba? Alam mga kapatid, mga mananampalataya, no, sa atin, no, bilang mga pastor, tayo po'y tinawag ng Diyos sa panawagan. Hindi madali ang panawagan ng Diyos. Tama po ba sa atin? Pero tinanggap natin ang panawagan ito. Bakit? Utos ito eh. Kaya mga kapatid, kapag tayo po ay may panawagan, may binigay sa atin panawagan ng Diyos, sundin natin kung talagang mahal natin ang Panginoon. Kung talagang mahal natin ang gawain ng Diyos. Yes, hindi po madali sa gawain ng Diyos. Andiyan yan ang sakripisyo. Andiyan yan ang tinatawag na persecution. Andiyan yan yung talagang magigipit ka. Pero dahil sa pag-ibig mo sa Panginoon Diyos, dapat hindi yun nagbabago. Kasi may pananampalataya ka eh. Iiran sa iyo ang faith eh. Ano ngayon, kung wala kang ulang ngayon, magugulat ka na lang, mamayang hapon, may uwak na padadala ng Diyos. Amen? Amen. Gano'n naman sa gawain ng Diyos eh, by faith eh. Tama, sumunod ka lang. Pag sumunod ka, may blessing. Pag disobedient ka, may palo. Amen po ba mga kapatid? May pagkakataon po na ang pag-ibig. Dahil nga tayo ay sumusunod sa Panginoon Diyos, hindi maiwasan talaga na talaga mag-aalaga kayo. Totoo po yun. Sa gawain ng Diyos, matututo ka mag-alaga. Magdi-disciple ka ng matigas na ulo. Tama? Yung tipong hahawakan mo itong taong ito, ipapalong mo, at dinededma ka naman ng taong ito, kailangan mong gawin yan. Kasi may pagmamahal ka sa gawain ng Diyos. Hindi dahil sa Kanya, kundi sa Panginoon Diyos, kaya mo ito ginagawa. Amen? Totoo yun eh.
May pagkakataon ng pag-ibig, mag-aalaga ka talaga. Magsasakripisyo ka talaga eh. Tama? Susunod ka talaga kahit mahirap ito eh. Ganun po talaga pagka nagmahal ka sa gawain ng Diyos. Letter, ano na tayo? Pangatlo. Letter B. Value. Value in connection. Verse 27 pa rin po tayo. Sabi sa verse 27, Then said he to the disciple, Behold thy mother. And from that hour, that disciple took her unto his own home. So, ibig sabihin dito po sa letter B, o sa point number 3, yung valuing connection dito na makikita natin, agad-agad. No, sinabi mismo ni Kristo, Oh, John the Beloved, si Maria, alagaan mo. Di ba? Kung anong bahala dyan? Agad-agad. Anong ginawa ni John the Beloved? Umaksyon agad. Sige, inuwi niya agad. Tama? Dito po makikita natin yung value connection. Pinapahalagahan po ni John the Beloved kung anong meron pong connection. No? Kasi dito pinag-uusapan dito yung kapatiran eh. Yung spiritual family. Tayo rin po, di ba, meron tayong spiritual family. Kayo po yung spiritual family namin. Ang church family po, yan po ang ating spiritual family. Kaya nga po, pag namatay tayo at nasa langit tayo, sama-sama tayo bilang mga pamilya kay Kristo. Amen po ba, mga kapatid? Dito nakikita natin tinanggap ni Juan o ni John the Beloved si Maria bilang kanyang ina. Ibig sabihin, pinapahalagahan niya yung relasyon na ibinigay ni Kristo. So, dapat po tayo, as a Christian, pahalagahan din po natin kung ano, no, binigay sa atin ng Diyos na church. Amen. Kung ikaw ay nasa pook, mahalin mo kung saan ka miyembro. Kahit ng mga miyembro dyan, hindi kagandahan, mahalin mo pa rin. Kasi hindi kagwapo yung mahalin mo pa rin. Kasi sa langit, kasama mo pa rin yan. Amen? Tama ba, mga kapatid? Minsan namimili tayo, kinakamay natin, magaganda lang. Tama? Amen ba, mga kapatid? Pero pagpangit tayo, may disciple. Okay, sa langit, kasama mo yun sa langit. Forever and ever. Tsaka hindi na pangit yan, glorified body na yun. Lahat po tayo glorified body, tama? Wala na pangit sa langit. Hindi pa, dyan na kayo, baka limatang ko. Dito po sa lesson ito. And last. Makatagal dito. Okay, last na po, letter E, endurance. Ito po yung isa pang lesson na makikita natin dito, enduring care. Makikita po natin dito sa pinakita ni John the Beloved. Same, ano po tayo sa 14 verse 27. Sabi nga rito, tingnan natin sa 27. Then said he to the disciple, Behold thy mother, and from that hour that disciple took her unto his own home. So dito, papasok po yung letter E na puntos patungkol sa enduring care. Hindi lang po pansamantala. O sige, Panginoon Jesucristo, sige isang linggo lang sa amin dito si Maria. Tapos sa susunod, kay Pedro naman. Wala po tayong nabasang ganun. Dito po, hindi lamang po pansamantala. Hindi lamang isang araw, isang taon. Dinala ni John the Beloved si Maria sa kanyang tahanan at doon na po tumagal, nanirahan na tuluyan. Ibig sabihin ng pag-ibig dito ay pangmatagalan. Amen? Yung pag-ibig na tinuturo rito sa ikatlong wika, kung tayo po ay mahal ng Diyos at pangmatagalan pagmamahal niya sa atin, dapat tayo rin po may yung pag-ibig natin pagdating sa Panginoon Diyos at sa gawain ng Diyos pangmatagalan din. Hindi seasonal. Hindi natin ginagawang bakasyonan ng church o ang gawain. Kasi isang buwan, aktibo ka sa simbahan eh. Sa susunod na isang buwan, bakasyon ka na naman. Tama? Susunod isang buwan, andyan ka naman sa simbahan, ginagawang bakasyonan ng church. Amen? Tapos magagulat ang apat, pagbalik niya. Wala pang bago.
Di ba? Kung baka nag-observe, dapat pairalin natin yung tinatawag na pag-ibig na pangmatagalan. Hindi lang salita, kundi dapat tuloy-tuloy na pag-aaruga. Ang ibig sabihin nito, tuloy-tuloy dapat yung ministry. Kung binigyan ka ng Diyos ng ministry, mahirap man yan o madali, alagaan mo. Hindi dapat pinagsasawaan sa gawain din ng Diyos, lalo na sa ating Panginoon. Madaling magsabi ng I love you, totoo yun. Pero mahirap panindigan ito sa araw-araw. Totoo po yun. Totoo po yun. Ang dali magsabi ng I love you. Pero kaya mo ba panindigan yung I love you na yan? Diba? Kaya minsan iba ayaw na magsalita ng I love you kasi iniisip nila hindi ko kaya. Pero kung ikaw mismo ay may pangmamahal sa Panginoon Diyos at kung alam mo na nahihirapan ka mag-pray ka, Lord, mahal kita, mahal kong gawain nyo, tulungan nyo ko na hindi ako mag-quit. Tulungan nyo ko na hindi ako ma-discourage. Hindi ako ma-disappoint. Hindi ako manlamig. Dapat ganon. Hindi basta iiwan mo na lang ang gawain ng Diyos na walang dahilan. Hindi mo iiwan mo na lang ang church na walang dahilan. Hindi, iiwan mo na lang ang Panginoon Diyos na walang dahilan. Marami pa sanang gusto sabihin dito, kaso kakarang mababa. Amen? Dito na po tayo sa conclusion. Mga kapatid, ito po yung challenge sa atin ngayon. Mga kapatid, sa cross, hindi lang tayo tinubuti Kristo. Tatandaan po natin yan. Tinuruan din niya tayo kung paano magmahal. Kaya nga po itong ikatlong wikang ito, yung 7 saying na ito na puno-puno ng pag-ibig. Hindi lamang po ito ay atin pong ginugunita, kundi tinuturuan din tayo na magmahal ulit. Tama? Magmahal ulit. Tama po ba? Hindi ibig sabihin ng magmahal ka ulit ng chicks. Magmahal, balikan mo ulit ang Panginoon. Tama? Kasi nilayon mo siya. Balikan mo at mahalin mo ulit. Amen? Let us all stand up. Puri ng Panginoon Diyos. Tayo po'y manalangin ang maraming Diyos. Salamat po sa mensahe sa ikatlong wikang ito.